Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang paglagapak ng ratings ng Pangulong Marcos Jr. At ano yung pwede nilang gagawin para aakyat muli, para maka-rebound, makabawi sila. Okay. So ito, sariling opinion ko lang ito. I might be wrong, but ito yung nakikita ko. May move itong administrasyon nito, it's a double-edged sword. Double barrel. Dalawa ang objective nila. Yung kahapon, yung pag-announce nila na sisimulan na nila ang pagbebenta ng bigas, 20 pesos per kilo. Magsisimula sa Visayas. Then sabi nila, mag-expand daw later on nationwide. Sabi nila, initially, hanggang December lang. Kaya lang, again, sabi ng Pangulong Marcos, gusto niya hanggang 2028. Tuloy-tuloy na itong programang ito na 20 pesos per kilo o price program. So, again, my personal opinion is, una, pwedeng gamitin ito sa eleksyon. Kasi kung, pangalawa, pwedeng magamit ito kung maging successful, pwedeng tataas ang ratings ng Pangulo kung magiging successful. Okay. So, it's a campaign promise. Ito, may nabasa akong post ng Pangulo kahapon sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, ito na, matutupad na ang ating ipinangakong 20 pesos per kilong bigas sa kanyang official Facebook page. Sabi ko, tumatawa na lang ako. Ang tanong ko dyan is, bakit ngayon lang? Yan ang tanong. Kasi promise eh. Sandali, mariman yan. It's a promise. Doon ka mag-ano. It's a promise. Kung promise, tuparin mo. 3 taon na. Magta-3 taon na. Bakit ngayon pa? At na-timing pa ng eleksyon. Yun ang tanong. Again, it's a good promise kung matutupad sana. 3 taon na, tinatanong siya ng mga media in so many instances, titatanong, Sir, kumusta na yung campaign promise nyo? Paano natin ito Sabi lang niya, papunta na tayo doon. Papunta na tayo doon. Puros ganon ang sagot niya, papunta na tayo doon. Hanggang salita lang. Instead nga bumaba ang presyo ng bigas, pataas man ng pataas. Kaya ang taong bayan, naging, ano na lang, tinanggap na lang na it's a suntok sa buwan. Na wala nang mangyari. Kinalimutan na ngayon biglang pumutok na naman ang balita na ito na, promise keeper, parang ipinapalabas na ang Pangulo marunong tumupad sa kanyang pangako. Ito na, matutupad na ang promesa na 20 pesos per kilo ang bigas. Kaya lang ang tanong dyan, bakit ngayon pa? Di ba? Question mark Bakit itiniming na eleksyon? Okay? So, again, opinion ko lang ito. I might be wrong. Ang tingin ko dito, opinion ko is ginagamit ito para pangampanya. Okay, by the way, ang ibebenta nga bigas is only 10 kilograms per family. Per week. Tapos, per week, so sa isang buwan, 40 kilograms lang ang mabibili ng isang pamilya. Tapos, pipila ka every week. Di ba, langan kung sa Bisaya? It's, kung ganyan man lang sana, bakit
gawin na lang isang pilahan lang, 40 kilograms. So sa isang buwan, minsan lang pipila yung isang tao, 40 kilograms. That's it, 100. Kung matupad ito, maraming matutulungan na Pilipino. Kasi lahat kailangan mo ng murang bigas. Kaya ang problema ito is, paano ito masustain? Will this be a sustainable program? Ito na. Depende sa kanila kung sustainable ito. Posible maraming matutuwang Pilipino at posible na tataas ang kanyang rating ulit. Kasi nga, ito ang kailangan ng taong bayan, murang bigas. At kung matupad sana ito, masustain hanggang 2028, makakabawi ang Pangulo. But the question is, will this be sustainable hanggang 2028? Kasi kailangan mo ng subsidy. Ang presyo ng bigas ngayon, 33 hanggang 35. Yan ang presyo ng bigas na totoo. So kung ibebenta mo ng 20 pesos per kilo, ang gobyerno mag-subsidize ng 13 to 15 pesos per kilo. Saan kukunin yung pera na yun? Billions of pesos. Baka mangungutang na naman ang national government para lang isubsidize. Sinong kawawa? Taong bayan pa rin. Taong bayan pa rin. Kasi yung utang na yun, kung isubsidize ng gobyerno, mangungutang, babayaran pa rin ng taong bayan. So, mag-isip-isip po tayo mga kaibigan. Dahil artificial yung presyo na 20 pesos per kilong bigas. Hindi yan mangyayari. Kailangan ng subsidy at ang subsidy na yan, most likely, opinion ko lang ito, mangungutang ang gobyerno para lang makapagbigay ng murang bigas, kailan ang magbabayad, taong bayan pa rin. So, ako, tingin ko ito is hanggang election lang. Again, opinion ko lang. Hanggang election lang ito. Kasi sinubukan na ng Cebu Provincial Government noong 2023. Isang araw lang. Itinigil. Bakit? Ang daming gustong bumili. Hindi kaya ng provincial government dahil subsidize. Di itinigil. Ganon lang din ito. Pang-election lang, after election, I don't know kung anong mangyayari. So, instead na tataas ang rating ng Pangulo, baka lalong bumulusok. Dahil ang taong bayan nakikita na ginagamit nyo lang kami para sa... Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito is tinutulong sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang yero. Nagatag-ug sen na maka tukan di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na Mogero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit siya. Og karon Uncle, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on, nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Og sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo. Lagi. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko.
Di na gid ko ga ulanan. Mm. Og salamat usab sa nag-sponsor niini. Mm. Nakadaga pang tabang nga Mm. Hinautong ta nga daghan pangatabang ang moabot kanamo dinhi. Mm. Labi na gid diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod.